Yes, he's my finance professor. Depends ako. We came from the same high school in Bulacan. Simpleng tugon nito at siyang kinalaki ng mga mata ni Carmela at Gian. Si Lara buti na lang abala. Totoo sir? Bakit hindi mo sa amin nabanggit, girlash? Excited na tanong ni Gian. Tumunog ang phone. Agad akong naglapag ng pera sa mesa at tumakbo palabas. The place makes me feel sick. The atmosphere makes me unable to breathe. Patakbong tinawid ko ang kalsada hanggang sa gate kung saan naghihintay ang van sana na gagamitin namin. Kara! Napahinto ako sa gitna ng daan pero hindi ko nilingon si Leander. He's making me confused. His actions and words say otherwise. Gulong-gulo na nga ako sa aking sariling nararamdaman at sa aking isipan. Tadagdag pa siya. Naramdaman ko lang ang kanyang kamay sa aking siko. I've missed you so much. Right then and there, my vision blurred. Dinadaya na naman ako ng aking pandinig. Para akong naalimpungatan ng malakas na busina ang nagpabalik sa aking katinuan. Hindi ko sinagot ang sinabi niya. Hinila ko ang aking kamay at patakbong tinungo ang van na sasakyan ko pa uwi. Agad akong pumasok doon. Drive! Malakas kong utos kay Mang Danilo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagtatalo ang aking isip at puso. What was that? Is he playing tricks on me? Gusto ko ng pagsusuntukin ang aking dibdib para tumigil sa lakas ng pagtibok ng aking puso. Pero hindi ko magawa. Ayokong mag-alala si Mang Danilo. Water? Nagmulat ako ng tingin. It was a serious look from Ryder. Inabot ko yun at uminom para mapawi ang aking pagkauhaw. Halos inabot din kami ng 1 oras bago namin narating ang mansyon sa Bulacan. Bago na ang guard doon. Pagpasok namin sinalubong ako ng modernong disenyo ng mansyon. Binuksan ko ang double door. Rumaragasa ang maraming alaala simula ng bata pa ako. The last time I was here, this place felt like hell. However, now it was empty and full of memories, both good and bad. I thought those memories were real. I was wrong. Iginala ko ang aking paningin mula sa entrada ng bahay. Unti-unti akong humakbang papasok. Wala itong pagkakaiba sa dating disenyo, maliban sa kulay ng mga sofa, florera, mga palumuti na bago sa aking paningin. It was well maintained. I traced the corner shelves with my fingertips. The picture frame was empty. It was me and my dad. Gradually, the nostalgic feeling of this place faded away. It was all a lie. Nag-angat ako ng tingin sa hagdanan hanggang sa 2nd palapag. My young self laughed in the corridor when my father was chasing me. Kara, here comes Daddy! Nag-e-echo yun sa tenga ko. Akma ako nga akyat sa taas nang may humawak sa siko ko. My reflexes heightened. Agad kong ipinatong ang kanang kamay ko sa kamay niya na nakapatong sa aking siko. I twisted it and moved towards his back and kicked him at the back of his knee. Ah! Namimilipit na napahiyaw si Ryder. Isang malakas na batok ang ibinigay ko sa kanya. He was on his knees. Bakit ba basta ka na lang nanggugulat? Bulalas kong sigaw sa kanya. Agad ko naman siyang pinakawalan. I was about to ask you if we could return home. Naiirit ang diwa nito. Kakarating lang natin uuwi agad. Sinira niya ang mood ko sa pagre-reminisce. Your mom is asking for you. Saad nito nang hindi ko na pinansin ang sinabi niya. Agad akong umakyat sa taas. Pumasok sa dating kwarto ni na Daddy. Walang pinagbago yon. Tinakpan lang ng puting tela ang mga kagamitan sa loob. Mabigat ang mga hakbang ko. Sinuri ang lahat ng bahagi ng kwarto. Napadako ang aking mga mata sa walk-in closet nila. Agad akong pumasok doon. Marami pang mamahaling gamit ang narito. Pero wala na ang gamit ni Dad, maliban sa gamit ni Mommy. Lumapit ako sa mga cabinet. Isa-isa kong binuksan lahat ng yon. All empty. Kinatok ang dingding doon. Nang mahanap ko ang button, pinindot ko yon. It split the entire cabinet in half. A small screen appeared in front of me. I placed my palm in it. And then a retinal scan popped up. I placed my eye. Tada! The door opened. Napatakip ako ng aking bibig. My mom was right all along. These pictures on the wall were too much. Nakahilarang mga DVD tapes with name and date. A big portrait of my mom naked, blindfolded, and a knife was cutting her skin, and the blood was dripping. He was a monster. Sinong matinong asawa na kinukuhanan mo na litrato ang asawa mo habang hinihiwa ng kutsilyo ang balat niya? Naninikip ang dibdib ko. All my mom's experience with the man she met was here. How could a man do such cruelty? Looking at all this evidence,
My life crumbled. No! 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 Malakas kong sigaw. Humahagulgol ako habang nakatakip ang aking kamay sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala na itong dinanas ni na mama at mami sa kamay ng demonyo kong ama. Napapikit ako ng aking mga mata. Get up! Get up! I once again overpowered by the voice in my head. Hayop ka! Hayop ka, Romulo! How could you do this? Malakas kong sigaw at walang habas na tinanggal ang litrato sa mga pader. Lumabas ako ng walk-in closet na yon. I saw the huge bat. Agad kong kinuha at walang habas kong pinagahampas ang glass cabinet. I used all my strength to smash everything. Wala akong itinira. Kung nandito lang sa harapan ko ang Romulo na yon, dudurugin ko ang mukha niya. Hayop ka! Wala kang puso! Napakasinungaling! Wala kang kasing sama! Talsikan na ang bubog ng buong closet. Ilang bubog na rin ang tumama sa braso na siyang ikinasugat ko. Pero wala akong pakialam sa dugong umaagos doon. Sige pa rin ako sa pagwasak ng lahat ng kahayupan ni Dad. Miss Cara! It was Ryder. Don't you dare come any closer, Ryder! Malakas kong sigaw na puno ng pagbabanta sa kanya. That's enough, please. You're bleeding. Nakikiusap niyang sagot. I said get out! Get out! Malakas kong sigaw pero hindi ito umalis. Niyakap niya ako mula sa likuran at hinila palabas ng walk-in closet na yon. Nagpupumiglas akong kumawala pero malakas siya. Hindi niya ako hinayaan. Hanggang sa unti-unti akong napagod at naubusan ng lakas. Bakit kailangan kong maranasan ito, Ryder? Bakit? Naiyak kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. Niyakap niya lang ako. Shh! Pag-aalo niya sa akin. Pinaupo niya ako sa sopa. Walang tigil ang pagbalong ng luha sa aking mga mata. Ryder sit besides me. Nakayakap pa rin siya sa akin. I know how hard this is for you, Miss Cara. And I'm sorry. Puno ng awa niyang saad. Naramdaman ko na lang ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata nang inilagay ni Ryder ang panyo na may chemical sa ilong ko. Shh! You need some rest, Miss Cara. I don't know how long I was unconscious. I slowly opened my eyes and the familiar smell of my old room greeted me. My heartbeat was normal. I don't feel any pain. My room was dark. I am still here in Bulacan. I heaved out of nowhere. The light spread all over the room. The heck? Napapikit ako ulit dahil sa sobrang liwanag. Puno ng benda ang aking braso. Nakaramdam ako ng sakit sa balikat. Siguro dahil sa kakahampas ko sa glass cabinet kanina. Hey, you two! Malamig na tugon ni Ryder. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Pero hindi ito natinag. On the other hand, I was thankful I got the chance to rest. Let's head out. You must be starving. Aya niya sa akin. Teka, bakit iba na ang damit ko? Bulalas kong tanong sa kanya. It was Imelda who changed you, not me. Umalis agad ito. Dali-dali kong sinuot ang sapin ko sa paa at sinundan si Ryder. Paglabas ko napahinto ako at nilingon ang kwarto ni na mami dati. I burned it all. Walang emosyong informa ni Ryder. Nakahinga ako ng maluwag. Thank you. Mahinang sagot ko. Sapat lang na marinig niya. Diretso sa baba patungong kusina. Amoy ko agad ang mabangong ulam na nagmumula roon. Tumambad sa akin ng mga putahing gusto kong kainin. Nakakita ko ng steak and burger. Mapait akong ngumiti. Remove that from the table, please. Napalingon si Ryder sa akin. Wala naman akong nakitang reaksyon sa kanya. Hindi rin man lang siya sumagot. Kinuha niya lang basta yon at inabot kay Imelda. Pinaghila niya ako ng upuan. Agad din itong tumalikod para iwan akong mag-isa. Care to join me? Huminto ito tumingin sa akin. Those hazelnut brown eyes were sad. Bumalik si Ryder at umupo sa katapat ko. What's happened to you, Ryder? Makalipas ang ilang minutong pananahimik naming pareho, tumigil siya sa paghiwa ng kanyang kinakain at nag-angat ng tingin. People change, Cara. And I'm one of them. Malamig niyang tugon. I change, but I am still me. Pabalang kong sagot. Are you sure about that? Hamon niyang tanong. No, I am not. Gusto ko sanang isatinig yon, pero hindi ko magawa. Then tell me why you changed, Ryder. You were jolly, full of fun, but now, I am mature. Simpleng sagot niya. Napailing na lang ako. How long have you been working with Clint? I was 16 back then. Maybe you're 23?
Udyo kong tanong. Yeah, matipid niyang sagot. Hindi ko talaga mapilit ang isang ito. What happened while I was away, Ryder? Tiningnan ko siyang mabuti, pati ang pagsubo niya ng pagkain. I made a mistake. Puno iyon ng pagsisisi. It was my fault for what happened to you. Malungkot niyang tugon. Napailing ako. It wasn't, Ryder. What happened to me is my fault. Matigas ang ulo ko. Ganting sagot ko sa kanya. Umiling siya. I was playing around with the nurse. I wasn't serious. Then she took my phone. And there is classified information in it, including your real-time location. They tracked you down because of that phone, Kara. As soon as they found out you were heading to Bulacan that day, and that your car had no brakes, it was my fault. Mahabang paliwanag niya. Clint discovered my negligence during the investigation. The rest of the story is classified. I am sorry, Kara, for putting your life in jeopardy. Namumula na ang mata ni Ryder. Agad itong tumayo at lumabas ng komedor. Nawalan na ako ng gana. Imelda, pakiligpit na nito, aalis na kami. Tawag ko sa aming katulong. Ma'am Kara, hindi pa po kayo masyadong kumakain. Paalala niya sa akin. Napatingin ako sa aking plato. Wala pang ang kabawas-bawas yon. Bahagya akong ngumiti at tumayo na rin. Wala na ho akong gana. Sorry po. Hingin pa umanhin ko. Nakabukas na ang pintuan ng van nang lumabas ako. Ryder was standing next to the door. Hindi ito makatingin sa akin ng diretsyo. Forgive you. Bahagya akong ngumiti at tinapik ang balikat niya. Maaga akong ginising ni Mama para pumasok sa school. I hate waking up in the morning. Sinabon ako ng dalawa kong ina kagabi matapos nilang makita ang aking braso. I admit to them what happened. Hindi ko na sana yung sasabihin pa pero hindi nila ako tinanta ng dalawa. Pinilit nila akong sabihin ng totoo. Ayon, puno ng iyakan na nangyari. Mabigat ang katawan ko. Parang wala akong ganang kumilos. Tumigil ang aking sasakyan sa tapat ng gate at pinuksan ni Ryder ang aking pintuan. Ngumiti ako sa kanya. Hindi man siya ngumiti sa akin pero maaliwalas na ang mukha niya. Hindi gaya ng mga nakaraan. Kara, a baritone voice of Christian draws my attention. And I turned around. His face lit up when I smiled at him. Napadako ang tingin ko sa kumpol ng mga bulaklak na hawak niya. Hindi ba masyadong maaga para manligaw? Wow ha, may pa-flowers ka pa. Ang aga naman. Biro ko sa kanya. Napakamot ito ng batok. Nahihiyang tumingin sa akin. Hatid na kita sa room mo. Aya sa akin ni Christian. Ibinigay na rin niya ang bulaklak sa akin. Nahihiya tuloy ako. Nagpatiuna na siyang maglakad. Hindi na ako makatanggi. Girlash! Tawag sa akin ni Danny at Gian. Napatampal ako ng aking noo. Sa katutak na naman ang investigasyon nito mamaya. Hey girls! Casual kong bati sa kanila. Malapit na kami sa building ko. Ako pala si Gian. Pagpapakilala agad nito kay Christian. Christian, kaibigan ni Kara. Tinanggap naman nito ang kamay ni Gian. Kita akong kilig na ang bruha. Kaibigan o kaibigan? Biro nitong tanong na siyang ikinatawa ni Christian. Si Danny tahimik lang na nakamasid. Hindi ito nagpakilala. Cold nito. Chris, ito ng building ko. Bye girls. Pinandilatan ko si Gian ng mata. Diana on the other hand, makakilatis kay Christian daig pa ang FBI. Pwede bang sa room mo na kita ihatid, Kara? Para alam ko kung saan kita susunduin mamaya. How about dinner? Alok nito sa akin. Kumaway ako kay Danny. Tangulang ang isinagot niya. Okay, sagot ko nang hindi pinag-isipan yon. Hindi ba maaga pa para sa ligawan? Kaya nalilate ka, Miss Ledesma. It was Leander's angry tone. Selos? Sabay kaming napatingin sa kanya ni Christian na nakasandal sa pintuan. Nakiusyoso na rin ang mga kaklase ko, kandahaba na ang leeg.